going on before. Like a mighty army, like a mighty army, moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to one. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory laden honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to one. With the cross of Jesus going on. We sing again, onward, Christian soldiers. Onward, Christian soldiers, marching us to one. With the cross of Jesus going on before. it's really a wonderful day to all of us, mga kapatid. Let's sing, Heaven Came Down and Glory Filled My Soul. All together. Oh, what a wonderful, What a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met me the of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. born of the Spirit, Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine. And that transaction so quickly was made, when as a sinner I came. Took off the offer of grace, so did offer, He saved me, oh praise His name.
down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have a hope. Now I have hope that will surely endure after the passion of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And as we continue to give worship sa ating Panginoon, we are just so blessed, mga kapatid, that we have this God who lead us in all the things and all our plans sa buhay po natin. And just like His promise to us, ay sana po maalala natin in every day of our life that He will never leave us, He will never forsake us, and He will always be there in front of us, ahead of us, leading us to the great tomorrow and to the great future that He has planned for us. Kaya as we sing this song, Savior like a shepherd lead us, let's all give our hearts as we sing this hymn to give glory sa ating Panginoon. Jesus, they thy children were.
promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast promised to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will. Blessed Lord and only Savior, we Thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast love us. We sing it again. Blessed Jesus, blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast love us still. Let's all pray. Heavenly Father, thank you for this day, another day that you've given to us with love and hope, Panginoon. Salamat po for all the things you've done, for giving us hope and guidance in every day of our lives and leading us, Panginoon, for the future glory that you have for us, Panginoon. We thank you again. We offer you all these hymns and praises to give you glory and honor. This all we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Yan, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga nagagandahang mga tinig para sa ating pong Panginoon. And yan, parang ilan po ata tayo ngayon mga kapatid. Maluwag-luwag tayo ngayon. Makakahiga-higa po kayo ng konti. Makaka-relax-relax kayo kasi maraming mga bakanting upuan. Ayan. Pero, ayan, good morning po mga kapatid. Sana po kahit konti lang tayo, masigla po tayo. Amen po? Ayan, pwede niyo po bang palakpakan muna ang ating Panginoon mga kapatid? Napansin niyo po ba sa mundong ginagalawan natin ngayon, parang lahat na ay unti-unti pong nagiging disposable. Napansin niyo po ba? Maraming bagay na yung mga disposable. Ano? For example, yung mga cellphone po natin ngayon, parang ang bilis ng lumuma. Ano, parang isang taon lang may mga bago na ulit cellphone. Ngayong September, may lalabas na naman bagong mga iPhone, di ba? Meron na naman bagong ganito. So parang every almost half year na lang yung span ng mga bago po ngayon. Yung mga damit po natin, ang bilis po magbago ng mga style ngayon. Hindi katulad dati, ang tatagal, mga years yung tumatagal bago po maubos yung trend na ganito, yung trend na ganyan. And then yung mga relasyon, alam niyo po, ito po yung isa nakakagulat sa panahon po natin ngayon. Yung mga relasyon po ngayon ay nagiging pinapalitan kapag hindi na convenient. Ano po, parang nagiging disposable na lang. Ay, marami pa namang iba dyan. Ayoko sa'yo kasi ganito. So parang yung buhay na meron po tayo ngayon, nagiging disposable na lang lahat ng bagay. And even Christians, nakakalungkot po. Ganun na ang kanilang pagturing sa kanila pong mga pananampalataya. Ang nangyayari, kung ano na lang yung natitira, yun na lang ang ibibigay sa Panginoon. Nakakalungkot na parang disposable na din yung kanila pong mga pananampalataya sa ating Diyos. Kaya sa umaga po na ito, this is a good reminder for every one of us, especially pagdating po sa ating pong righteousness sa harapan ng ating pong Panginoon, na hindi po natin dapat binibigay sa Panginoon ang mga tira-tira. Kayo po ba mga kapatid? Payag po ba kayo kapag sa inyo binibigay ang mga tira-tira? Parang ayaw natin, di ba? Masarap tumanggap ng buo. Ayaw natin nang tatanggap tayo ng mga tira-tira. Kaya this time, ang gusto rin ng Panginoon for every Christian, every follower of Jesus Christ, we give our best, we give the whole of our lives para po sa ating Panginoon. And kung maalala nyo po, ang sinisiris natin sa righteousness, it's all about the book of Romans. Ano po, napag-usapan natin yung Romans chapter 1 hanggang verse 11. Yan, makiki-next nga po. Ay po, atang gumana ng ating clicker. Ayan, Romans chapter 1 verse 11, sabi po doon ay pinag-uralan po natin yung tungkol po sa doctrine. Kung mapapansin nyo po, it is more on about anong ginawa ni Jesus, anong ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. And then pagdating po ng Romans 12, ang Romans 12 po ay very familiar po tayo dito kasi bukod sa mga lagi itong nababanggit ng ating call to worship, but ito po ay kilalang-kilala natin when it comes to renewal, transformation. Huwag tayong magko-conform sa mundo. And starting on Romans chapter 12,
tinuturo na ni Pablo ang tungkol po sa tinatawag nating mga duties. Tinuturo na ni Pablo sa mga Kristiyano, ano na nga bang kailangan nating gawin bilang isang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. And after discussing God's mercy and grace in salvation, this is the only logical response ng isang Kristiyano, maging living sacrifice. Kapag po tayo po ay narinig at naunawaan natin kung gaano nga ba tayo pinagkalooban ng biyaya ng Diyos, gaano tayo pinagkalooban ng mercy ng Panginoon, ng kaligtasan ng Panginoon, ang pinaka-response talaga na po pwede nating gawin ay tayo po ay maging buhay na alay, buhay na sakripisyo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, it's not about occasional acts of devotion, but it is a lifestyle of surrender and service. Hindi po tayo kung kailan mo lang maramdaman na gusto kong maglingkod kay Lord, tsaka lang natin gagawin. No. Kapag po tayo ay tinawag na Kristiyano, yan po ay lifestyle of surrender and service. Hindi po dapat disposable ang pananampalataya natin na kapag convenient, maglilingkod, pero kapag hindi na convenient, ayaw na kay Lord. Hindi po dapat gano'n ang ating pong pananampalataya. Kaya po sa umaga po na ito, the challenge for everyone is we need to be a living sacrifice. From Romans chapter 12 verses 1 to 8, if you have your Bibles with you mga kapatid, I hope meron po tayong mga dalang Bibles para masundan natin at mapag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. And what can we offer? What can we sacrifice? Sabi ni Lord, ang command niya, be a living sacrifice. Maging buhay tayong alay. Ngayon ang tanong, paano nga ba tayo? Ano nga ba ang pwede nating mabigay kay Lord? Kasi tao tayo, what can we do? What can we offer sa ating pong Panginoon? And there are three things that we can offer, we can sacrifice sa harapan po ng ating pong Panginoon. Number one, sabi po rito is, we can offer our lives consistently. Kaya pala nating ipagkaloob sa Panginoon ang buhay natin consistently. Tuloy-tuloy, walang patid, walang pagkukulang. Sabi po dito sa verse 1, familiar na po tayo dito, sabi po dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. We all want to worship the Lord. Amen? Gusto natin mapapurihan, masamba ang ating Panginoon with the utmost of our being, with the best of that we can. Pero sabi ng Romans chapter 12, we cannot do this kapag tayo po pala ay hindi nagiging buhay na sakripisyo. Kasi sabi po dyan, dun lang po tayo magiging true and proper worship. Kapag pala tayo ay naging banal and pleasing sa harapan ng ating pong Panginoon. And then let's highlight that, yung pong sinabi po dyan na in view of God's mercy. Ano pong ibig sabihin ng in view of God's mercy? Nire-remind ni Pablo yung mga kanya mambabasa, especially the Roman Church, na kailangan nilang maintindihan na si Lord ay gumawa ng salvation, si Lord gumawa ng justification, ng adoption, ng eternal life para sa mga hintil, para sa mga tao pong hindi Israelita. Pinapaliwanag ni Pablo ito para makita nila that in view of God's mercy, hindi talaga tayo dapat kasali sa salvation. But thanks be to God, because of His mercy, kasama tayo sa kaligtasan. We are parang sabi natin, in debt. May utang na loob tayo sa Panginoon kasi hindi ka dapat kasama, pero kasama ka. Ano pong pakiramdam po ninyo kunyari? Hindi ka talaga kasama, pero sinama ka. Birthday yan, may pupuntahan, hindi ka kasali. Pero sabi, sige na nga, sali ka na nga, sama ka na nga. Ano pong pakiramdam? Di ba parang, wow, thank you, kasi kahit hindi ako kasali, nasama pa din ako. Hindi ako kasama sa bilang, pero pinakain ako. Hindi ako kasama sa ganito, pero napabilang ako sa mga bagay na yon. Mga kapatid, that is the same thing na sinasabi ng Panginoon. Hindi ka dapat kasama, but because of God's mercy, kasama ka. And anong response natin doon? Ang response po natin doon should be a heart with gratitude expressed through surrender. Ang pagpapasalamat natin kay Lord when you lift your hands to the Lord. Kapag ikaw natutong mag-raise ng hands kay Lord, ibig sabihin kasi ng raise of hands, you surrender. When you learn to surrender yourself sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, that is the sign of our gratitude. You are thankful for the life you have and for what Jesus did on the cross. Kaya po sa atin, we need to understand, mga kapatid,
na hanggat hindi ka pa pala sumusuko sa Panginoon, you are not grateful enough kay Lord. Kaya it's time to surrender. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, sumuko ka na. It's time to surrender, mga kapatid. Kasi yun po yung gustong ipakita sa atin ng Diyos. Because of God's mercy, because of His unending love for everyone, napasama po tayo doon. And anong response natin? Be grateful. How can we be grateful? Surrender to Jesus. Sumuko tayo kay Lord. Anong utos ng Panginoon? Sabi niya, we need to be a living sacrifice. Buhay na alay. Ano po? Kailangan tayo po ay living sacrifice sa harapan po ng ating Panginoon. Alam niyo po, unlike the Old Testament, ang Old Testament po kasi, dead ang sacrifices nila, patay. Papatay sila ng tupa, ng ibon, o iba't ibang klase ng hayop, depende sa kasalanan at alay po nila. But this time, sa New Testament, the New Covenant ng ating Panginoon, God calls us to be alive and continuously offering ourselves. Kaya ang tinukoy ng Panginoon, living sacrifice. Hindi ka patay, buhay ka. Pero kailangan yung buhay natin patuloy na inaalay sa ating Panginoon. Kaya nga po lagi nating tatandaan kapag ka napapalayo na tayo kay Lord, remember what you have promised to the Lord in front of the congregation, in front of Jesus Himself. Tinatanong tayo sa harapan, ready ka bang maglingkod kay Lord hanggang sa buhay natin sa mundong ito? And we said, yes. If you said yes to the Lord, then we need to live as a sacrifice, as a living sacrifice para po sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, ang pagiging living sacrifice ay napakahirap. Bakit? Kasi po, mahirap yan. Kasi imagine niyo po, may altar tayo dito. Ngayon, kung yung iahain niyo dyan buhay, gumagalaw, may possibility na lalabas yan sa altar. Hindi niya na isa-sacrifice yung sarili niya. That's the danger zone pagdating sa mga Kristiyano. Because we are alive, we can crawl off the altar. Pwede ka nang lumabas dun sa altar kasi parang, ayoko na atang maging living sacrifice kay Lord. Ayoko na, nahihirapan na ako, hindi ko na ata gusto. That's the danger or the hard part ng tinatawag po nating living sacrifice. Buhay ka, nakakakilos ka. That is why pwede kang kumilos po, pwede kang mag-decide na ayoko na palang maging sacrifice kay Lord. Napapagod na pala ako, naiinis na pala ako, hindi na pala ako nagbe-benefit sa mga sinasabing blessing ni Lord. So, it's time to crawl off. It's time to not give myself to the Lord. Kaya mga kapatid, mahirap po na mamuhay bilang isang sakripisyo, alay sa harapan ng ating pong Panginoon. But at the same time, this is fulfilling kasi this is a commandment ng ating pong Panginoon sa atin. Live as a living sacrifice. How can we do this? Live a holy life. Sa paningin niyo po ba mga kapatid, evaluate natin tong isang linggong dumaan. Sa tingin niyo po, namuhay kaya tayo ngayon buong isang linggo ng banal? Banal kaya yung pamumuhay natin this week? Yung laman po ba ng inyong isip this week? Banal? Yung po ba mga salitang binitawan nyo this week? Banal kaya? Yung action nyo kaya this week? Banal? Yung kaya pong mga post natin sa Facebook, banal? Yung mga tweet nyo sa Facebook, sige po dahil may mga kabataan naman po dito, yung mga dump account nyo po ba, mga banal pa rin po ba yung laman? Yung mga account na ikaw lang ang nakakaalam, banal pa rin kaya yung laman nun? O baka doon ka naglalabas ng lahat ng mga bagay na gusto mong sabihin, mga bagay na ayaw mong malaman. Alam niyo po, isa po sa mga narinig ko po sa mga student ko, ang worst daw na nagawa niya, gumawa daw siya ng, sorry po sa mga hindi po nakakaalam po nito, gumawa daw po siya ng Discord server. Ayan, sa mga nakakaalam po ng Discord, para po siyang messenger, ganun. Gumawa daw siya ng Discord server para lang daw po i-bash yung mga tao sa paligid niya. Ano po? Dedicated server para mambash. Ano po? So, ang tanong po sa atin, gaano po ba nagiging holy yung life natin this past week na dumating? Kasi yung buhay natin, private yan eh. Possibly, sa harapan ng maraming tao, you look holy. Mukha kang banal. But the question is, when nobody's around, walang nakakakita, walang nakakarinig, are we living a holy life?
Meron ba tayong banal na pamumuhay sa ating pong Panginoon? Kaya sa atin, this is a reminder. When you give to the Lord, when you offer yourself to the Lord consistently, ibigay natin lahat, hindi leftovers. Hindi po pwedeng 1/4 lang ng isipan natin, 1/4 lang ng puso natin ang ibibigay natin kay Lord. No. We need to give everything sa ating pong Panginoon. Then ask ourselves, mga kapatid, saan nga ba ako hindi pa nakakapag-surrender kay Lord? Yung career ko? Yung relationship ko? Baka kaya patuloy tayong nahihirapan kasi we are not consistently surrendering our lives to Jesus. Baka hindi pa tayo nakasuko talaga sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo magiging buhay na patotoo hanggat hindi tayo nakakagawa ng mga ganitong bagay sa harapan ng Diyos. What can we offer? We can offer our lives consistently. Kaya mga kapatid, this is the challenge for everyone. Sana po starting right now, maibigay na natin yung buhay natin kay Lord. It's time to surrender. Tama na po yung sa sarili lang natin. It's time to give control kay Lord na mas nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Second, sabi po rito, after we offer our lives consistently, we can offer kay God yung pong resisting minds natin. Ba't nilagyan ko ng resisting? Bakit hindi na lang minds? Mga kapatid, sabi po doon sa verse 2, sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kapag ka nagbigay ka ng isipan mo kay Lord, it should be a resisting mind. Why? Kasi po yung mundong meron po tayo, sobra pong makapag-impluwensya yan. Kaya dapat ang isipan natin, full of resistance. Hindi agad-agad bumibigay. Marami po bang marurupok po sa atin? Tignan nyo nga po yung katabi po ninyo. Marurupok po ba sila? Mabilis ba silang bumigay? Ano? Kapag sinabing ganito, bibigay na agad. Kapag sinabing ganyan, nasabihan lang ng kaibigan, ng magulang, ng kusino pa man, na ito yung gagawin mo, anak pa man kita, kaibigan na kita ng matagal, mabilis ba tayong bumigay sa kanila pong mga sinasabi? Ang sabi ng Panginoon, we need to have a resisting mind. Bakit? Kasi po yung mundong ginagalawan po natin, it pressures us to adapt to its values. Ano bang values ng mundo? Self-centeredness, greed, compromise. Ang dami pong values ng mundong ito na dinidikdik sa'yo. Sometimes tayo naman, nadidikdik, nape-pressure, na-adapt na po natin. Nagiging self-righteous na tayo, nagiging ginagaya na natin yung ginagawa nila. Kasi parang, wow, trend, ang sarap gawin nito, parang okay itong mga bagay na ito. Hindi nakakapag-resist yung mind natin. We give in dun sa mundong ginagalawan po natin. Kaya mga kapatid, we can offer kay Lord ang isang isip na kaya pong mag-resist. Kaya pong mag-say ng no sa mga bagay sa paligid po natin. If the world pressures us, can we say no? Ano po? Kapag nape-pressure, kasi hindi na po natin po pwedeng tanggalan yung pressure sa buhay natin. It's part of our lives na, mga kapatid. Everywhere you go, bahay, eskwelahan, sa trabaho, sa church, marami pong pressure. But the question is, how do we respond sa pressure? Anong lumalabas sa atin kapag nape-pressure ka na? Kasi po kapag ang isang bagay na bibigyan ng pressure, may lumalabas dyan. Anong lalabas sa inyo? Sama ng loob? Punong-puno na ako. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Eto sa'yo, ganito ka, ganito ka. Anong lumalabas sa atin? Bad words. Sorry po, pastor, kasi na-pressure ako eh. Nakapag-gento ako, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag nakakapagmura tayo, nakakapagsalita tayo ng mga curses, bad things sa kapwa natin, ibig sabihin, yan yung laman ng puso natin. Kasi ilalabas natin kung anong laman natin. So kung di mo laman yung mga bad words, hindi yung lalabas sa'yo. Kung ang laman mo good things lang lalabas sa'yo. Kahit pagod ka, na hirap ka, mabuting bagay pa rin yung lalabas sa'yo kasi yun ang nasa loob natin. Pero kung ang nasa loob natin, kasamaan o mga bagay na hindi magaganda, kapatid, huwag niyo pong asahan may lalabas sa ating mabuti. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, resist dapat ang ating pong pag-iisip. Meron pong resistance dapat po yan. Kasi sabi po dyan, hindi tayo makakapag-transform hanggat hindi po marunong pong mag-resist ang ating mga isipan.
Kasi ang real change, it doesn't happen from the outside. It happens sa inside. Kaloob-looban, hindi po pwedeng nagbago ka outside pero sa isipan mo naman, hindi na maganda. Hindi po pwedeng parang mabait ka sa labas pero sa isip mo, sinisiraan mo na sila. Ang dahilan natin, hindi ko naman tinutuloy eh. Iniisip ko lang eh. Kapatid, that's still wrong. We can still sin kahit isip lang po natin. Akala kasi na marami, ay hindi naman namin gagawin. Okay lang isipin. No. It doesn't sit right sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, through the Holy Spirit that we have, through the Spirit of God na kaya pong i-lead ang bawat isa po sa atin, we can experience real change. Kaya kapatid, sa mundong ginagalawan po natin ngayon na toxic na, napansin niyo po ba yung mundo natin toxic na? Ang dami nating mga nababalitaan ngayon, di ba? Toxic na. Take advantage dito, gawa ng ganito dito. Ang bilis na, alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang bilis na lang gumawa ng mali. Tama po? Ang bilis na lang gumawa ng mali, pero ang bilis, mas mahirap na pong gumawa ng tama ngayon. Kapag gumawa ka ng tama ngayon, ikaw yung mali. Ikaw yung may kasalanan ngayon kapag tama yung ginawa mo. Kaya pag gumawa ka ng mali, pupurihin ka pa ng mga tao sa paligid mo. Gumanti ka, pupurihin ka ng Facebook. Tama yan, deserve yan ng taong ginantihan mo. Di ba? Pupush ka pa nila eh. That's the world we are living in right now. And tayo naman, nadja-justify naman. Tama yung ginawa ko kasi sabi ng mga nag-comment sa akin, tama lang eh. Ang problema, hindi naman yung sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, real change sa loob po yan. Hindi po pwedeng pakitang tao lang po tayo, kaya we need to refuse to conform to the world. Huwag tayong makiayon sa mundo. Say no. Resist the world, mga kapatid. Hindi po mabuti ang idudulot sa atin ng mundo. Kung akala natin mabuti kasi ang saya, instant happiness, everything is parang instant na lahat. Mga kapatid, it's time to say no. Because our lives is at stake kapag po tayo ay nakikiayon sa mundo. Kaya mga kapatid, evaluate po natin yung sarili natin. Evaluate natin yung social media natin, friendships natin, habits natin. Yan ba yung nagsishape sa atin to be more like Jesus? Or yan yung nagsishape sa atin and to be more like the world? Di ba po dahil po modern naman po tayo ngayon, sa Facebook, YouTube, lahat ng mga social media platform, kung ano yung lumalabas dyan sa mga feeds, ibig sabihin, yan yung algorithm mo. Ibig sabihin, yan yung mga pinanood mo recently, tungkol dyan. Ngayon, pagka tinignan niyo po ba ano pong laman ng feed natin? Puro ba tungkol kay Lord? O baka mamaya tungkol sa ibang bagay? Baka kaya natatabunan na yung live stream natin kasi mas marami kang nakikitang follow na ibang page. Although, it's not wrong. Pero ang problema, baka napapalayo ka na kay Lord dahil doon. Kapatid, it's part of your life. Yung social media po natin yan, accept it or not, meron na siyang influence sa atin. Ngayon, the question is, siya ba yun nagsishape sa atin para mapalapit lalo kay Lord? Or siya yung nagsishape sa atin para mapalayo tayo sa Panginoon? Kasi hindi natin madidiscern ang will ng Diyos hanggat hindi tayo marunong sumunod sa Kanya. Hanggat hindi nagre-resist yung mind natin. We cannot know the will of God. Tanong tayo ng tanong, Lord, what is your will? Baka mamaya yung isipan natin, hindi naman marunong mag-say no sa mga nangyayari sa paligid natin. Then, mahirap po yun para sa atin. Kaya mga kapatid, dalawa na yung pwede natin i-offer kay Lord. Una, yung buhay natin. Na-offer ba natin kay Lord? Pangalawa, your mind. Ano pong tumatakbo sa isip ninyo pagpunta nyo sa church? Ngayon. Hindi po ako si Lord eh. Ano kayang tumatakbo sa isip po ninyo ngayon? 30 minutes na si Brother Dave. Maaga kayang matatapos yung service ngayon? Malakas ata yung mic? Hindi ata pantay yung upuan? Ganito ata to. Ang daming bakante. Ano kayang tumatakbo sa isipan natin ngayon, mga kapatid?
If we can have a resisting mind, we can know God's will sa buhay natin. Kaya we can offer our lives, our minds sa ating Panginoon. And lastly, ano pong pwede natin i-offer kay Lord? We can offer our best gifts kay Lord. Before we read yung Bible verse natin, can I ask everyone, rhetorical question, answer it sa sarili po natin. For how many years na tayo naging Kristiyano, sa tingin niyo po ba, nabigay niya na po ba yung pinakang best niyo kay Lord? Or up until now, mediocrity lang, ano? Sakto lang, in the middle lang, pwede na. Kakanta ka kay Lord, pwede na to. Pupunta ka kay Lord, pwede na to. Anong susuotin ko? Pwede na to. Anong bibigay kong offering kay Lord? Pwede na to. Kung anong madukot ko dito, wala. Pwede na yun. Next time na lang. Have we ever really tried to give our best kay Lord? Or hindi talaga natin tinatry? Kapag ka meron lang tayong benefit, tsaka lang natin itatry. Napansin niyo po, kapag meron tayong kikitain, kapag meron tayong makukuha pabalik, mas nagagawa natin yung best natin kaysa doon sa bagay na wala tayong makukuha pabalik. Kailan ka nagpe-prepare? Kapag ka pang malalakihang event. Pero pagka Sunday, normal. Typical. Mga kapatid, when do we give our best gifts kay Lord? Sino ka dun sa dalawang una nag-offer kay Lord? Si Cain ka ba? O ikaw ba si Abel? Mga kapatid, let's read these verses. Sabi po ni Apostle Paul, "For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, these members do not all have the same function. So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others." Ang ganda po ng sinabi ni Pablo po dito. You are all talented, mga kapatid. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, talented ka? Ano? Alam niyo po ba yung katabi niyo, magaling yan eh. Ano? Yung katabi niyo po ngayon, magagaling yan. Ang problema, lagi niya lang tinatago. Yung katabi po ninyo, ang daming bagay na marunong yan. Maraming alam yung katabi po ninyo na hindi natin alam. Ang problema, laging tinatago. Hindi nakikita. Especially ni Lord. Kasi kailan nagagamit? Sa ibang bagay. Hindi para kay Lord ang gamit ng mga meron tayo. Alam niyo po, sabi po dito ni Pablo, magagaling tayo. Pero we need to understand that we need to serve with humility, not pride. Kasi we cannot serve, we cannot do anything without the Lord giving us by His grace. Kaya nga inumpisahan niyo ni Pablo, sabi niya kanina, that for by grace given to me, dun sa biyaya na ipinagkaloob sa atin, nagagawa natin lahat ng bagay. So ibig sabihin, hindi natin magagawa yung kaya mong gawin ngayon, hindi mo maiisip yung kaya mong gawin ngayon without the grace of God na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya when we are serving, when we are doing and using our gifts, mga talento na meron po tayo, we need to serve with humility. Maging mapagkumbaba po tayo sa bagay po na ito. And tuloy po natin. Bakit po? Sabi po rito sa verses 6 hanggang 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Doon po ba sa mga nabanggit ni Pablo, meron po ba kayo doon? Kahit isa lang. Meron eh. Meron po eh. Hindi po pwedeng doon sa mga yun, wala po tayo. Then kung meron ka noon, anong sabi ni Pablo? Gamitin, gawin, at gamitin po natin yan para kanino? Para po sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, magagaling po tayo.
kulang lang tayo sa paggamit sa ating Panginoon. Kaya nga, sana po maging reminder po ito sa atin. Unique gifts natin, gamitin natin yan kay Lord. Huwag nating itago. Gamitin kay Lord. Pwede niyo po bang tapikin ulit yung katabi po ninyo? Sabi mo, gamitin mo yan kay Lord. Alam niyo po, ang dami po nating pangangailangan sa church. Ano? Ang dami pong kulang sa church. Ang problema, ibang bagay po ang nauuna natin. Alam niyo po ba yung puso ni David? Ang puso ni Solomon? Ang puso ng mga nasa mga lingkod ng Panginoon. Sabi nila, hindi sila papayag na mas maganda yung bahay nila kaysa dun sa bahay ng Panginoon. Lagi ko po itong naririnig kay Pastor Maxi. Sabi niya, bakit daw ganun daw kasi meron daw kapatiran na nagpunta sa kanila. Akala daw kasi nung kapatiran, mayaman si Pastor Maxi. Sabi daw niya, hindi daw siya papayag na mas maganda yung bahay niya kaysa sa bahay ni Lord. Mga kapatid, same thing. Sa atin po, huwag kayong papayag na mas nagagamit natin yung bagay na meron tayo sa ibang bagay kaysa sa bahay ng Panginoon. Use everything we have to bring glory sa pangalan ng Diyos. Dapat pagdating kay Lord, mas maganda. Yung sa atin, okay na yun. Pero pagdating kay Lord, dapat yan yung best. Dapat laging best pagdating sa ating pong Panginoon. Kasi, let's see to it, if tayo po mga human body, lagi itong ginagamit ni Pablo sa kanya pong mga illustrations. If the eye refuses to see, or the hand refuses to move, the whole body suffers. Likewise, if believers don't use their gifts, the church limps. Alam niyo po, mapipilayan talaga ang church kapag hindi po tayo lahat kumikilos. Hindi magagana ang church kung lahat tayo hanggang panood na lang, hanggang simpatya, hanggang empathy, hanggang compassion na lang pero walang pagkilos. Hindi po pwedeng makikita mo, ay kawawa naman yung church, yung pintuan ng CR natin ang bigat pero wala namang kumikilos. Ay yung church, sira-sira na yung mga pader, hanggang sira na lang yung pader. Wala tayong ginagawa. Hindi po pwedeng puro awa na lang, hindi po pwedeng hanggang kita na lang. We need to move. Kasi parte ka ng church. Amen po? Kasama ka po ba sa church? Kapag ba bumalik si Lord, kasama ka? Hindi. Kung hindi po kayo kasama, okay lang po wag tayong tumulong sa church. Pero kung kasama kayo, nasusunduin ng Panginoon pagdating niya, then we need to be the church. Kailangan kumikilos po tayo. Hindi lang po physical attributes ng church, but the spiritual attributes ng church. Nakikita natin yung mga kapatid natin nagkakasala. Mga kapatid, let's correct them. Be there for them. Kasi po hindi po pwedeng kapag barating na lang si Lord, tsaka lang tayo pupunta at tutulong sa church. Hindi po tayo ganun. Ngayon pa lang, whatever you can do, do it. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. If your gift is to encourage, if your gift is to teach, gamitin daw po natin para sa Panginoon. Ang problema, many Christians nowadays ayaw gamitin yung binigay sa kanila ng Panginoon. Natatakot, nahihiya, ayaw, kasi ganito, kasi ganyan mga kapatid, ang dami nating rason. Pero kapag humihingi tayo kay Lord, ayaw natin na mag-wait. Pag hihingi ka ng blessing kay Lord, gusto mo ora-orada. Pero kapag kayong bibigay mo na para kay Lord, ayaw mo. Hindi ba tayo unfair nun pagdating kay Lord? Kapatid, ang tagal na nating Kristiyano, pero hanggang ngayon hindi pa rin tayo marunong maglingkod kay Lord. Nakakalungkot. It's time to wake up, kapatid. Malapit ang dumating si Lord. Kailan tayo magsisipag pag malapit na si Lord? Ano tayo? Para tayo mga estudyante, bumabait kapag parating na yung teacher. Nagiging masipag pag may nakakakita. Kapatid, dapat ang Kristiyano hindi ganun. Kristiyano ka whether or not may nakatingin sa yung tao. Masipag ka, kumikilos ka, naglilingkod ka kasi si Lord yung ginagawa natin. Hindi ka man pasalamatan ng mga kapatid po natin sa pananampalataya, pero mas maiging si Lord yung nakakakita sa ginagawa po natin. Kaya kapatid, kung ano man po yung gift na meron po tayo ngayon, sana po gamitin po natin. Sana po kayo na po yung magkusa. Alam niyo po, ang sarap po sa pakiramdam, ang sarap po ng mga leaders ng church, na yung mga kapatiran yung lalapit sa kanila, anong pwede kong gawin? Kesa yung tayo pa yung magtatap, pwede ka bang ganito?
Alam niyo po, ang sakit kaya minsan marinig na masabihan ka ng, ay hindi, next time na lang. Although okay lang po yun sa akin, pero kasi nakakalungkot para kay Lord na tinatanggihan natin yung paglilingkod para sa Panginoon. Kapatid, sana po, this is a wake-up call. Kung meron kang ministry, sipagan po natin lalo. Kung wala ka pang ministry, magkusa po tayo. Si Lord nagkukusa eh. Imagine, gigising ka sa umaga, ibe-bless ka ni Lord. Hiningi ba natin yun? Minsan, di na nga natin nahihingi kay Lord, pero binibigay pa rin niya. Kapatid, take the initiative. Be faithful kay Lord. Sana po, mamaya, paglabas natin dito sa church, o pagtapos ng service natin, kung nakita mo na yung talent mo, calling sa'yo ng Panginoon, lapitan mo yung mga leaders natin. Bro, sis, marunong po akong magganito, ano po bang pwede kong gawin? Sana meron tayong ganun, ano? Alam niyo po, bibihira po, to be honest, ilan lang po sa church natin yung ganun. It's time to wake up, mga kapatid. Marunong po ako sa ganito, Brother Dave. Marunong po ako sa ganito, Brother Gardy. Ano bang pwede kong gawin sa church? Marunong po akong magturo. Pwede ba akong magturo sa CYF? Pwede ba akong magganito? Alam niyo po, nakakatuwa, nakakataba ng puso kapag kayo mga kapatiran po natin may pagkukusa. Kaya sana po sa umaga po na ito, take this as a challenge. Hindi ko po kayo sinasaktan, mga kapatid, but this is a wake-up call. Kasi kailangan na po nating kumilos. Kailangan na po nating magkusa. Kailangan na po nating mag-build up ng body of Christ ng sama-sama. Kailangan magtulong-tulong po tayo. Hindi po pwedeng isa lang ang kikilos. Hindi po pwedeng dalawa lang, tatlo. No. Everyone needs to move. If you don't have time, make time. Ano? Not find time, make time para kay Lord. Kasi kada age group, busy palagi. Lagi ko po ito naalala kay Brother Mel, na kapag anong age group natin, busy ka palagi. Bata, busy sa school. Pagka-graduate, busy sa trabaho. Nakapag-asawa, busy sa pamilya. Kahit anong age group natin, busy ka. Ano? So ang tanong na lang, can you make time para kay Lord? Kaya mo bang ibigay yung konting oras para kay Lord? Kaya mo bang isacrifice yung bagay na to para kay Lord? Kasi sabi ng Panginoon, be a living sacrifice. Hindi ka magiging living sacrifice kung hindi ka marunong mag-sacrifice para kay Lord. Kaya ba natin mag-sacrifice ng 1 o 2 oras natin para kay Lord? Minsan ayaw natin eh. Sunday na lang, di pa natin mabigay kay Lord. Sorry to be honest, mga kapatid, nakakalungkot that hindi natin mabigay yung oras para kay Lord. Mga gawain natin sa church, hindi natin masuportahan. Midweek service natin, nightlight natin, prayer breakfast natin, hindi natin masuportahan. Paano tayo magiging body of Christ kung hindi tayo nagtutulungan sa bawat isa? Kaya mga kapatid, sana po, gising po tayong lahat. Tanungin natin yung sarili natin, are we using our gifts for God's glory and for the church good? Or tinatago na lang ba natin lagi yung sarili natin? Mahiyain po kasi ako eh. Kapatid, marami pong paraan. Moses, daming dahilan. God made this thing. Ikaw na lang yung kulang. Kaya again, sana po, ito pong week na darating, find one area of ministry this month to serve. Teaching yan, helping yan, visiting, giving. Alam niyo po, kulang na kulang po tayo. Kailangan na kailangan po natin ng tao. Block 27 ministry natin, kulang po tayo sa tao. Lagi nating ina-announce, ilan po yung nagpupunta. Music ministry natin, kita niyo po, sana lagi may kapalit yung mga musician natin. Pero kulang pa din po tayo. Teaching natin, nag-overlap tayo, nagagalit tayo kasi taas-baba sila. Kasi kulang po yung teachers natin. Mga kapatid, kaysa magreklamo, it's time to move. Baka ikaw yung nakakita, ikaw yung dapat pumalit sa kanila. Mga diakonesa natin, kulang po minsan. Pagdating natin sa baba, wala pa yung iba. Mga kapatid, baka ikaw na rin yung hinahanap ni Lord para doon. Mga diakono natin, mga ministries po natin, leaders natin sa church. Kesa po magreklamo, magsigawan, baka ikaw na yung gagamitin ni Lord para doon. Kaya mga kapatid, this is a wake-up call. Na tayo po tinatawag ng Diyos not just to attend the church, but to be the church.
Not just to know Christ, but to live for Christ. Not just to admire the cross, ang galing naman ni Lord, but to carry the cross as well. Magbuhat din tayo ng cross natin because that is the challenge of God. Buhatin natin yung kanya-kanya nating pasang cross in sharing the suffering of Jesus Christ. Ngayon ang tanong, God is looking for living sacrifices. Will He find one in us? Kung titingin kaya si Lord ngayon, isa po kaya tayo sa makikitaan niya that we are willing to be a living sacrifice for the Lord. What can we offer? We can offer our lives consistently. We can offer our minds, resisting minds sa Lord. And lastly, we can offer our best gifts sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And this time po, while singing this invitation song, baka po meron pong gusto pong isurrender din yung buhay niya kay Lord. Kasi hindi tayo magiging buhay na patotoo. Hindi natin maintindihan yung will ng Diyos sa buhay natin. Not until you say yes sa panawagan ng Diyos to accept Him as your Lord and personal Savior. Ito na yung oras para itigil na natin yung pagre-resist natin kay Lord. Step forward, kapatid. Tanggapin po natin yung Panginoon bilang personal po nating tagapagligtas. Hindi po nananawagan yung Panginoon. Kung narinig natin yung boses ni Lord, gusto kong kasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, malaya kang lumapit sa harapan. Tanggapin natin yung Panginoon bilang personal po nating tagapagligtas. Muli po, whether first time mo lang, second time sa church, God is calling you to surrender your life to Jesus. Maging kasama tayo sa pamilya ng Diyos, sa babalikan niya dito sa mundong ito. Lapit po tayo kay Lord and be with Jesus forever. For the last time po, baka meron po sa atin dito na until now, wala pa rin kay Lord. Kapatid, tinatawagan ka ng Panginoon. You can come in front and accept Jesus sa inyo pong buhay. Glory to God po. And this time po, kung meron po may mga prayer requests, Thanksgiving po, pwede po tayong lumapit sa harapan. At ipanalangin po natin yan kay Lord. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po. Dinadakila ka po namin. Tinataas ang pangalan mo sa oras po na ito. Lord, napakabuti mo, Panginoong Diyos. Hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Kaya Panginoong Diyos, sama-sama kami ngayon nagpapasalamat po sa inyo. Sa mga kapatid po namin na nakatanggap ng mga kanilang mga pinanalangin, mga pagpapala na inyo pong pinagkaloob. Mga kapatid po namin nagdiriwang ng kaarawan, i-celebrate ng kanila pong mga anniversary. Lord, salamat po
Dahil po kung hindi dahil sa inyo, hindi namin matatanggap at mararanasan ang mga bagay po na ito. Panginoon, ang aming dalangin ang mga kapatid po namin na patuloy pong meron pong karamdaman po ngayon sa kanilang physical, spiritual, emosyon, sa kanilang mga emosyon, sa kanila pong pag-iisip. Panginoong Diyos, haplosin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay. Maramdaman nila, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ng kagalingan na kaya mong ipagkaloob sa kanila. Pagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw upang malampasan ang bagay po na ito. Ganon din ang mga kapatid po namin na meron pong mga problema, mga bagay na kanila pong nahihirapan sila, Panginoon. Mga challenges sa buhay nila. Lord, bigyan niyo po sila ng endurance, perseverance, Lord. Malampasan ang mga bagay po na ito nang hindi po sila mag-isa. Dahil alam po namin, nakasama po namin kayo all throughout our lives, Panginoong Diyos. Kasama, Panginoon, sa panalangin po namin ng mga kapatid po namin na patuloy pong nasasaktan sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, patuloy na mga kapatid po namin na meron pong mga kalungkutan, rejections, failures, Lord God. Lift them up, Lord. Bigyan niyo po sila ng hope na dapat sila makapagpatuloy, Lord God, sa buhay na meron sila. Ganon din ang aming panalangin sa mga kapatid po namin na magbabiyahe sa loob at labas ng bansa. Panginoong Diyos, pagpalain mo sila. Bigyan niyo sila ng pag-iingat, Panginoon, at pagpapala, saan man sila mapunta, Lord God, ay daladala nila ang pangalan mo. Kayo po ang magsisilbing gabay nila sa lahat ng pagkakataon sa tulong ng banal na Espiritu sa kanila pong buhay. Panginoon, ang aming hiling at dalangin din po ang mga pagpapala sa mga kapatid po naming nangangailangan ng katalinuhan, karunungan sa may mga exam, mga interview, mga malalaking desisyon sa buhay po nila. Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng guidance with the Holy Spirit. Dalalam po namin, you know what's best for us, Lord God. Kaya Panginoong Diyos, sama-sama kami ngayon lumalapit, sumasama po sa inyo, umaasa na tatanggapin ang mga bagay po na ito. Kasama po ang mga personal na mga panalangin na mga kapatid po naming nasa inyo pong harapan po ngayon. Meron silang kanya-kanya mga dalangin sa inyo, request, pagpapasalamat. Lord, let your will be done. Handa kaming tanggapin anuman po ang kasagutan po ninyo sa mga panalangin po namin. Tumanay, oo, hindi. Maghintay kami, Panginoong Diyos. Alam namin na ito po yung best para po sa amin. Kaya Panginoon, umaasa po kami sa inyo pong pagtugon sa lahat ng aming panalangin pong ito. Kaya Lord, papakumbaba po kami ngayon, nilalapit ang sarili namin po sa inyo. Patawarin niyo po kami. Kung may mga bagay po kaming nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoong Diyos, patawarin niyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Kagaya po na mensaheng narinig po namin ngayon, Lord, tulungan niyo po kami na may alay ang buhay po namin, Panginoong Diyos, para sa inyo. Because you deserve the best, Lord God. Hindi kami karapat-dapat, pero minahal mo kami. Kaya Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na magawa ang lahat ng ito. Tanggalin mo yung hiya, yung takot, pangamba na meron kami para makapaglingkod kami sa iyo ng lubusan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin, dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Blessed the bread by God.
ating pong pakinggan ang mga tagubilin ng ating Panginoon bago po natin tanggapin ang tinapay at saros, the Lord's Supper, communion. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat the bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. That if we judge ourselves, we would not come under judgment. Pagpalain nawa tayo sa mga narinig nating salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, Ama namin na lubhang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na muli kami ay nakapaglingkod na sama-sama sa iyong banal na harapan. Patuloy po kaming dumadakila at papasalamat sa iyo, O Diyos, sa kabutihan at dakilang pag-ibig mo na ipinadama mo sa bawat isa sa amin. Narito po sa aming harapan ang saro tinapay na kalarawan ng katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak na pinagkaloob mo sa amin upang kami magkaroon ng katubusan sa aming mga kasalanan at higit sa lahat, magkaroon kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na kasama ka sa iyong kaharian, O Panginoon. Loobin mo po, Panginoon, na maging karapat dapat kami sa pagtanggap nito sa pag-alaala namin sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Naway masiyasat namin ang aming mga sarili upang ito'y lagi nang maging pagpapala sa bawat isa sa amin sa tumatanggap at nakakaalala ng dakilang pag-ibig mo sa amin. Ituro mo po sa amin ang tuwid na pamumuhay, Panginoon, at tuloy patawarin mo kami sa mga nakagawa naming kasalanan sa aming kapwa at higit sa lahat sa iyo, O Diyos. Maliit man o malaki, kasalanan din yon, Panginoon. Alam namin na maiiwasan namin yon kung kami lagi mong gagabayan at pangungunahan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat-lahat mong ito ay amin lubos na dinadakila at pinapasalamat sa iyo, O Diyos, sa tanging makapangyarihang pangalan na aming Panginoon Jesucristo. Amen.
Mga kapatid, bago po natin ganapin ang pagbibigay ng pagbabalik ng ating mga tithes and offering, ang ikapo, ay ating pong pakinggan ang sinasaad sa kasulatan kung paano po at bakit po tayo kailangan magbalik o magbigay po ng ating mga ikapu or blessings, pagbabalik sa ating Panginoon Diyos. My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them in the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pagpalain nawa tayo sa mga narinig nating salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord God, maraming salamat po sa biyaya, sa buhay, kalakasan. Lord God, maraming salamat din po sa hanap buhay, sa trabaho, sa mga negosyo po, Lord God, ng bawat isa at ng kapatiran. Lord God, nandito po sa inyong harapan ng mga offerings. Sana po inyong basbasan ito, i-bless, para po ipagpatuloy ang banal niyong iglesia. Lord God, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa. Lord God, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, patuloy na palakasin, bigyan ng magandang kinabukasan ang bawat kapatiran. Lord God, maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Okay po. Isang magandang umaga po sa ating lahat at andito po tayong muli. At, sama-sama pong nagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sa ating pong mga announcement, sa ating mga balita na mga darating. At ito po, una-una, nire-remind po natin ang Sunday worship service po natin ay meron po tayo sa umaga na 9 a.m. at ganoon din po sa hapon is 5:30 p.m. At kung talaga pong hindi tayo makarating, ay available po ang Facebook Live. At, pero mas maganda po, sama-sama po tayo nagkikita-kita every Sunday dito po sa ating church. Okay po, next po natin yung midweek service natin every Wednesday at 7 p.m. Maganda po to kung talagang hindi pa kayo nakarating at hindi nyo pa nasubukan, i-try nyo po. Ang ganda po ng sharing time, mapag-aaralan natin lahat yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Mga salita ng ating Panginoon, kung minsan hindi natin re-realize yun pala, di ba? Kaya talagang naisi-share natin yung ating mga magandang bahagi na pwede nating i-share sa mga kasamahan, mga kapatiran. So yun po ang ating midweek. Ganun din po yung cell groups. Yan, cell groups po natin. East Sapinak, Gordon Heights, East and West Bakbahak. Yan po yung ating mga cell groups. Kung wala pa po kayong kagrupo at malapit po kayo, for example, malapit kayo sa East Bakbahak, makipag-alam lang po. Baka andun lang po sa tabi niyo yung cell groups natin. Sama na kayo at mag-join na po kayo. Next po natin, weekly Bible study with Brother Dave and Brother Gardy. Tuloy-tuloy po yan. At kung nais nyo po magkaroon ng Bible study or gawain sa inyong tahanan, sa inyong lugar, makipag-alam lang po sa ating mga elders, sa ating mga officers, ganoon din po kila Brother Dave and Brother Gardy. Ayan po yung nightlight naman, every Friday naman po to at 7 p.m. Live lang po to sa Facebook with Brother Dave and Brother Gardy. Prayer breakfast, yan. Every last Saturday of the month at 7 a.m. Ito po yung nakaraang prayer breakfast sa mini golf course ginawa dahil medyo maganda po yung panahon. At hopefully sa darating pong susunod nating prayer breakfast, lagi po yan sa, sa labas. So baka makapunta tayo sa ibang lugar at magsama-sama tayo at makapag-aral, makapakinig ng salita, at ganoon din po, meron tayong masarap na breakfast. Di ba, Brother Mac? Ayan. Next po natin, Christian Youth Fellowship. Yan yung ating mga kabataan. Palakpakan naman po natin yung mga kabataan natin. Tuloy-tuloy po yung ating mga kabataan. Active na active. Busy-busy po sila. Kristiyanong professional. Yung etong team na susunod nila. September. Ito po yung gawain nila nung nakaraan. Yan. Sino ba yung kanilang speaker? Si Sister Jeneline? Jonalyn? Oh, yun. Ako. Tignan nyo. Dami-dami po. Yan po yung mga susunod na mga leaders ng church. Yan. So habang bata po, tinitrain po natin sila. Natututo po sila. Lumalagot. Nag-grow yung kanilang faith. At nagiging matibay. At mamaya, hindi nyo napansin, mga diakono at elder na yan, mga leaders na po talaga, nagsasalita na sa ating pulpito. Yan po yung ating mga kabataan. At supportahan po natin yung ating mga kabataan. At yung mga anak ninyo, mga kapitbahay, kamag-anak, pamangkin, pag hindi pa po sila nakasama dito sa ating mga youth, pilitin nyo pong i-invite sila, makarating sila, at makasama na mga kabataan dito po sa ating church. Yan po, Yummy Fellowship every month. Yung place and time to be announced. Ito po yung last na fellowship nila. Yan. Ang dami po nila. Yan po yung mga big time na po yan. May mga trabaho na po yan. So, ano ibig sabihin ng Yummy Young Adult Ministry? Tama ba? Yan, mga young adult. May mga, kaya po, medyo matatanda na po sila. Tama ba yan? Mali. so yan po. Yung mga gusto nyo mag-join sa Yummy, join na po kayo.
Yan naman po yung Dorcas and Builders Fellowship, mga kababaihan at kalalakihan. Every third Saturday of the month naman po sila. Dorcas, Olongapo Zambales Dorcas Fellowship, Empowered to Care. Re-echo on Counseling Seminar. May seminar po sila. Ito po'y gagawin sa Riverview Party Hall sa Subic, Zambales. Yung pong mga Dorcas ay yan. I-promote po natin yung kanilang Empowered to Care on Counseling Seminar po. Speaker po nila, Sister Sarah Jane Campanya. So sa kailan po to? Sa September 13. Yan, September 13. Yan, malapit na po yan. Next po natin, leadership training. Mamaya meron ba tayo, Brother Dave? Next week po ang leadership training. Last Sunday, nagkaroon po sila. Yan po yung ating mga kalalakihan, mga leaders-to-be natin. Silver Gray Fellowship, SG. Yan po yung every Saturday, every Friday. Pero nakikita ko po yung mga SG, halos araw-araw. Hindi dito. Sisipag po nila, di ba? Talaga po yung mga Silver Gray po natin, supportahan din po natin yung mga lola natin, yung mga nanay natin. Yan. Sino po ba ang presidente ng Silver Gray? Si Ate Maring? Ate Maring, kayo ba? Ayun. Si Ate Maring lang ang walang puting buhok. Sige po, masaya po ang Silver Gray. Kaya join na po kayo kung gusto niyo po mag-join sa Silver Gray. Regular Bible School, ito naman po sa Block 27, dito po sa Gordon Heights. Yan po yung ministry na inumpisahan po natin. Doon po sa Dako, sa dulo po yan ng Gordon Heights. At napakarami pong mga bata. Alam niyo po, kahapon nag-announce kami, wala muna tayong RBS kasi tuloy-tuloy ang ulan. Tumawag sa akin yung isang kasama po natin doon, si Sister Lynn. Sabi niya, Brother John, andito po lahat yung mga bata. Wala ba daw RBS? Naku, sabi ko, talagang excited na po yung mga bata. Umaabot, for sure, aabot po ng mga, sa tingin ko po, aabot ng mga 100 po yon. Kaya yung patuloy po nating suportahan yung ating mga ministry, yung ating mga gawain. At matulungan po natin yung mga bata na lumaki, na may malaki at matutunan nila ang salita ng Diyos at may karoon sila ng takot sa ating Panginoon at makapaglingkod din po sila. So yun po yung ating goal na yung RBS sa Block 27 ay lumago at maging matatag at patuloy na makasama natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. So next po, ayan, ano to? Blueprint. Ba, malapit na ba yung anniversary ng church? Ilan? 116 years old na pala ang ating church dito po sa 20th. At ito pong anniversary and Thanksgiving ay gagawin po sa November 30. Yan, November 30. 3 p.m. dito po gagawin sa ating church. At ang ating team ay Blueprint, God's Design, Built to Last. So, mukhang mga engineer itong gumagawa dito. So, malapit na po, no? 116. Sino po yung 100 years old na dito? Taas ang kamay. Sino po yung 90 years old? Wala pa rin. 80 years old. 80 years old. Ngayon, maraming 80 years old na rito. Oh. So, 116, hindi na po. Oh. Aabutin mo kaya yun, Brother Mac? Ayun, abutin natin yung 116. Sister G, ilang taong ka na? Magpi-50 ka noong 19... Okay. Okay. Alam ko na yan. So yan po, masaya lang po tayo. At hintayin po natin yan. Malapit na po, paghandaan natin yung 116 years anniversary and Thanksgiving ng ating iglesia dito po sa Dako ng 20th. At ang ating mga nangunguna ngayon dyan, yung ating mga yummy groups, yung mga kabataan. Suportahan po natin sila. Next po natin ay, ayan, yung mga birthday celebrants. I-greet po natin si
Sister Catherine Mirano, happy birthday. Kay Sister Johnny May Falurin. Kay happy birthday kay Sister Brenda Castro. Ay, happy birthday po. Kay Sister Christina Dalisay. Happy birthday kay Josephine Dakutan at Carl Haynes Fronda. Wala. Happy birthday kay Jamaica May Velasco, kay Sister Noemi Shin Guerra, kay Jala Guevara. Saan si Jala? Kanina andito. Bumaba. At Sister Milet Echaure, Brother Catalino Kauile, and Sunshine Ison. Yan. Baka meron pa po tayong hindi nabati. Ha? Sa inyo dyan. Birthday? Nabasa ko na ba? Meron pa ba? Brother Gerald Mosquero at RJ Jose Quijon. Yan. Wala na po? Birthday mo din. Sige. Anyway, happy birthday. Happy birthday po sa inyo lahat, and may you have many, many more to come. God bless you po. At ganun din po sa ating mga visitors for today. Ay greet po natin at i-welcome po natin si Sister Angeline Cadenas. Sister Angeline. Sister Angeline, welcome po at thank you po sa inyong pagdalo. Ayan. At ganun din po kay Brother Miguel Resurrection. Brother Migs, welcome. Yan, si Brother Migs kasama namin lagi sa cell group, sa West Back cell group. Baka meron pa po tayo mga bisita dyan na hindi natin nabate. Wala na po. So kung wala na po, ay lahat po naman ay welcome at naway muli magkita-kita tayo sa mga gawain po ng ating Panginoon dito po sa dako ng 20th Church. Maraming salamat po. Tayo po ay magpatuloy. As we end our service po, let's continue to give praise our God the Father. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito, bago po tayo magkaiway-hiwalay, ay muli po tayong lalapit sa Panginoon na tayo po ay mananalangin. O dakila naming Diyos, sama namin na lubhang makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po at napakadakila mo sa amin, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na lagi na ang buhay, kalakasan namin, gabay at pag-iingat ang laging ipinagkakalob mo sa bawat isa. Patuloy po kaming dumadalangin at nagpapasalamat sa iyo, Ama, na sana po patuloy mo kaming gabayan, pangunahan sa lahat ng aming gagawin, sa lahat na aming pupuntahan sa darating na isang buong linggong daraan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na hindi namin nakakasama dahil sa maraming kadahilanan, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa, balik mo sa amin lahat ang aming kalakas at kalusugan na aming mga katawan upang patuloy kami sama-samang makapaglingkod sa iyo. Sa mga kapatiran namin, kaibigan, kamag-anakan at kababayan na nasa ibang bansa, hindi po namin sila nakakalimutan, Panginoon, na ipanalangin dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Gabayan mo sila, ingatan sa kanilang kinaroroonan, lalo na sa kanilang mga trabaho, profesyon.
lalo na sa mga bansang merong kaguluhan. Panginoon, ingatan mo po ang aming mga kababayan at kapatid na ito, Panginoon, upang sa ganun makapiling nila ang kanilang mga sambahayan kung sila ay uuwi na dito sa amin, sa Pilipinas. Panginoon, ganun din po, patuloy kong idinadalangin sa iyo ang mga kabataan namin, ang mga Yami Group, ang mga Silver Gray, lahat po kami, Panginoon, mga kalalakihan, at higit sa lahat ang aming mga pastor, Panginoon, patuloy ko pong idinadalangin na patuloy mo silang bigyan ng lakas, kalusugan ng katawan at katalinuhan upang maipahayag lagi na ang iyong mga banal na salita at maibahagi sa sanglibutan. Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Kaya lubos kaming umaasa na nanalig at nanampalataya sa iyo. Sa mga gawain, Panginoon, ng iyong banal na iglesia, patuloy mo kami bigyan ng karunungan, wisdom na kailangan ng bawat isa na nanunungkulan, Panginoon, upang magampanan namin lahat ang mga katungkulan namin sa iyong banal na iglesia. Ganon din, Panginoon, sa mga naging bisita namin sa araw na ito, patuloy po kami nagpapasalamat, nakapiling namin sila sa aming pananambahan. Naway, patuloy namin sila makasama sa mga darating pang mga linggo na aming pananambahan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, napakabuti mo po at napakadakila mo. Alam kong hindi mo pababayaan ang bawat isa sa aming buhay, sa aming kalusugan. Maghahari ka po sa amin at ang kalooban mo masusunod sa amin. Tulungan mo po kami at gabayan sa aming pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat sa aming pag-uwi ngayon sa aming mga tahanan. Patuloy na dinadalangin na ligtas po kami makarating sa aming mga tahanan, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na pinagkakaloob mo sa amin. At lahat ng aming dalangin ay alam naming aming tatanggapin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoon Kristo, ang aming Panginoong tagapagligtas at mananakop. Amen. At ngayon po sa ating pansamantalang pagtatapos at paghihiwalay, ay ating tanggapin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa masalangit, ang mga pagpapalagabay at pag-iingat ng ating Panginoong Kristo, at ang walang hanggang pakikilakip ng banal na Espiritu ang sumaatin ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.